My countrymen, this is Eli Velislao Pamatong, President of the Republic of the Philippines. And once again, I have come to share with you very important issues concerning the survival of the Philippines and indirectly the survival of the world itself. Since 2016, before the elections in 2016, I have been complaining about the fact that Duterte ran for president without a COC after he withdrew his COC for mayor in Davao City. What he did was he asked a factotum servant to file a COC for him just in case he decides to run for the presidency. But the person, I forgot the name, filed a COC as mayor of Davao City, Pasay City. He was so stupid. Instead of filing a COC for the presidency, he filed a COC for mayor in Pasay City. Now, that alone would not qualify Digong, assuming that he substituted later. And so, since he was not qualified, and before that, he was already bragging that he killed more than 1,700. At sa kanya, kung napiliin niyo ako, I will kill all of you. I will kill all of you, sabi niya. Yung hindi pa siya napili. At yung hindi pa siya elected, tinanong siya doon sa Manila kung ilan man talagang napatay mo. Sabi niya, more than 1,700. Sobra sa 1,700. Sinabi niya on record. And sabi ko, if this guy is a mass murderer, he should not be president because he is of bad moral character. Sabi niya, 1,700. So I filed a petition against him sa COMELEC. But the COMELEC never decided the case against him. And therefore, since the pending case was not decided en banc, he was not qualified. Dapat en banc, the whole COMELEC will decide. Hindi lang ako ang nag-question sa presidency niya, yung kandidatura. Apat kami. Walang na-decided. Yung mukhang tumboy, si Rowena Guanzon, decided, later on, siguro na-bribe siya because before that, naniwala siyang hindi qualified si Duterte kasi yung notarized affidavit daw niya, ang isa na notarized sa Davao, ang isa na notarized ito sa Manila, paano man-notarize yung dokumento dalawang beses, isa sa Davao, isa dito. So against siya. But later siguro, pinalamo ng 1 billion, 2 billion, umaliktad si Rowena. Nag-qualify sa isang division. 3 division niyang COMELEC, 3 division. Sa isang division, nag-qualify siya. But the 2 other divisions, hindi. So, sa Makatuwid, he never had a COC. Even after the elections, kino-qualify daw siya, pero isa lang division ang nag-qualify, hindi yung en banc. Hindi pa rin qualified, even after the elections. Hindi pa rin qualified. So, kino-question ko yan. Umabot ako sa Supreme Court. Ganun kahaba yung yung papel ko. Talagang nilabanan ko. Sabi ko, hindi pwede itong killer na maging presidente. At sinabi pa niya, I will transform the Philippines into
a burial capital of the world. I will kill 3 million like Hitler. Mali yan kasi 6 million yung pinatay ni Hitler. Pero ignorante yan si Digong, hindi yan nagbasa ng history. Salamat, nagkamali siya. I will kill 3 million and transform the Philippines into a howling wilderness, a cemetery, burial capital of the world. Narinig yan. Narinig. Pero the elections, bago yung election talaga, tapos na eh. Tapos na sa Smartmatic. Panalo na si Digong. So, maski anong sabihin niya, alam rin niya, maski anong sabihin niya, panalo na siya. So, maski anong sinasabi niya, immaterial yun. At so, nag-file ako sa Supreme Court. According to my intelligence source, kasi matagal ako sa Amerika, may mga kontak ako. Hindi mabababa ng 2 billion ang natanggap bawat Chief Justice or Justice sa Supreme Court. Mahigit kumulang 2 billion. Ang laki-laki yan. Para hindi mag-decide doon sa petition ko. At hindi nag-decide ang Supreme Court. Yung bot-bot ng Supreme Court na yan. Makurap yan eh. Hindi nag-decide yung COMELEC. Hindi nag-decide ng Supreme Court. Tinuloy yung election. Pero doon sa kumandidato, parang sabihing may election, yung patay na si Roy Senyeres, kaibigan ko yun eh. Nagpunta pa nga sa bahay ko yun eh. Pinatakbo nilang presidente, maski patay na. Parang sabihin mayroong tumakbo. At saka yung janitor ni Juan, Irap Estrada, na placeholder rin yun, si May Lopez, pinatakbo rin. Yung mukha nako, pasayloon na patawad kasi mas pangit pa ni Gandhi. At saka walang qualification talaga. Nag-qualify. Mayroon pang pangatlo. So, bullshit. How show yung election? Kasama si Lini doon sa election na yon. Pero si Lini, maski wala pang election, panalo na rin. Napili na yan ni China. Kasi China knew that Lini's ancestry dates back to China. At in fact, adopted si Lini na daughter ng isang probinsya sa China. So silang dalawa, panalo na. Wala pang election, panalo na. Vice President na si Lini by fraud. Yan. So for 4 years, since then, nag-question ako. Hinamon kung hinamon silang lahat. Magdebate tayo. That kung walang COC, walang presidency. At pangalawang kasalanan, sabi ng Section 12, 3253 sa COMELEC Resolution, pag nag-withdraw ka na ng COC mo sa Davao as mayor, hindi ka na makatakbo maski presidente. Nag-withdraw ka na yan. Dalawa yan, batas. Nilabag niya. So, absolutely, indisputably, impeccably, hindi siya qualified. Yan. For 4 years. Inulit-ulit ko, inulit-ulit. Walang nagtanggap sa challenge ko. Now, magtanong kayo, bakit anong nangyari? Ba't hindi tinanggap? Ang issue na si Duterte ay hindi qualified pagka-presidente. Well, dalawang reason. Either alam nilang tama ako at wala silang panalo sa akin because of my experience as a veteran debater. Number 2, minamaliit nila ako. Dalawa lang sa reason na yan na hindi sila sumagot. Yun ang summary sa nangyari na hindi sila sumagot. At 4 years na, hinahamon ko palagi si Duterte na magdebate na hindi siya presidente. Dahil vacant, empty ang presidency on June 30, 2016, I took my oath as President of the Philippines. Now, you'll ask, bakit ikaw nag-take ng oath? Anong karapatan mo? Because I took an oath also on March 9, 1972, sa Supreme Court, that I will protect the Republic of the Philippines
and the Constitution upon which it stands. I took my oath. Pinirmahan ko yan, nirecite ko. It is now under the custody of the Supreme Court, yung oath ko. I was not the only one. No. More than 40,000 took oath. I mean, kami lahat ng abogado, nag-take ng oath. Ang diferensya lang, ako lang. I was the only one who marched forward to fill the vacancy of the presidency. Ako lang may guts. So hindi ko kasalanan, ako lang nag-march forward. And because of that, I assumed the presidency of the Philippines by operation of law because there was no president on June 30, 2016. Yun ang istorya dyan. So, in terms of color of title, I have more color of title than Duterte because he's absolutely, indubitably, impeccably not qualified as president of the Philippines. But I was made to swear by the Supreme Court to protect the Republic of the Philippines and the Constitution upon which it stands. I fulfilled my oath. All right. So kung hinahamon, walang tumanggap. Importante yung pag-usapan natin ito. Paano natin malaman kung anong totoo kung hindi nila ako sagutin? Naka-idea ako several days ago na hamunin ko silang lahat. Si Digong, pabalik-balik na magdebate kami, hindi niya ako sinagot. Alam na niya na fake president siya. Kumansiyan, binubulan niya ako 3 times. Sabi niya, ikaw na ang presidente ngayon. Kung mag-resign ako, hindi man dapat mag-resign kasi paano mag-resign, fake siya, ikaw ang presidente, hindi si Leni kasi incompetent si Leni. So, binubula lang niya ako kasi alam niya talagang ako ang presidente at saka hindi siya. Yun ang reason bakit tumigil na rin akong pag-challenge kay Digong. Hindi talaga yan uobra sa akin. Hindi marunong magsalita yan. Bulol yan eh. Maski na bulol, mali pa siya. Mas lalong talo yan. Dubling pagkatalo. So the other day, hinamon ko si Rocky na Monday yun. Last Monday, hinamon ko si Rocky na magdebate kami. Resolve that Duterte is not president, is only a mayor according to Duterte. Ang ebidensya ko, si Duterte mismo, sabi niya, I'm only a mayor. Siyempre, maniwala tayo kay Duterte, talo na siya kung maniwala ka sinabi ni Duterte. Kasi hindi naman basta-basta magbiro ng presidente sa status niya as president. Talagang magsabi ng totoo yan. Inantay ko si Harry Roque kahapon o today. Yes, today. Inantay ko. Hindi naman sumagot. I think thousands. Kasi na-announce yun na si Roque sasagutin yung sinabi kong si Duterte hindi presidente. Sagutin. So, thousands if not millions yung nag-antay kanina na sagutin. Yung kahapon ba yon sagutin na presidente si Duterte, walang bahis, walang bahid, presidente. Hindi niya sinabi yan. And so, he's guilty by default, he lost by default, Duterte by default, because his spokesman, Harry Roque, refused to counter my argument that he is not president of the Philippines. He lost the debate. But hindi ko inasahan si Roque sasagot sa akin. I did not stop there. Ang ginawa ko, dahil hindi man siya sumagot Tuesday, I think Wednesday ba ngayon? Yeah. Hinamon ko si Panelo, yung legal counsel. As legal counsel, you should know whether Duterte is president or not, or was qualified or not. Classmate ko ito si Panelo, pero hindi debater sa UP yan. He was just one of them. Hindi man kilala masyado yan. Pero pumasa yan sa UP. At ginalang ko yan dahil dyan. Hinamon ko si Panelo. Ngayon, hinamon ko na siya naman
magsalita bukas, sagutin yung dapat sagutin ni Roque. Kasi si Roque, spokesman siya, legal counsel, alam niya kung presidente o hindi ba si Digong. So bukas, antayin natin si Panelo. Kung hindi, magsalita naman ako para hamunin ko naman either si Lorenzana o si Solgen Calida o si Secretary of Justice Guevara. So, sa hamunan ko sila isa-isa. Importante na sagutin nila ako. Kasi pag hindi nila ako sinagot, talagang totoong-totoo na ako ang Presidente ng Pilipinas at ako ang dapat sundin ni Subihana, yung Chief sa Armed Forces, Chief of Staff. Ako dapat sundin sa lahat ng lawful or law enforcement agencies, dapat akong sundin. Dahil yung mga tao ni Digong, si Roque, si Panelo, si Roque mismo, hindi naman sumasagot. They lost by default. Wala, talo na. Ba't hindi ako titigil dyan? Bukas, in-expect ko si Panelo na mag-present siyang argument from 9 to 10 na si Duterte ay presidente. Sal, you are my classmate. And for the sake of our people, for the sake of 110 million Filipinos, I want you to present your argument that Duterte is the president and not Pamatong. That Duterte is honest, that Duterte is kind, that Duterte is qualified to run the Philippines as president of the Republic of the Philippines. Antayin ko yung sagot mo, Sal. Yung argument mo. So yun ang nangyari. Tuesday, thousands of Filipinos, and maybe in other parts of the world, kasi milyon-milyon yung nakinig natin ngayon. Hindi pagyabang, milyon-milyon ang nakinig natin ngayon. Nag-antay kay Roque. Pero saan ba yung madaldal na bakla na yan? Ano bang, bakit tumahimik? Kasi alam niya talong-talo siya eh. Talong-talo talaga. Ako talaga ang presidente. So hindi na lang magsalita. Si Sal, kung talagang presidente si Duterte, bukas magsalita ka, Sal. Huwag mo lang ako pabayaan magmonolog dito. Sagutin mo. Kung sabihin na hindi ko kalig si Pamatong, no. When we were students at UP, debater ako, ikaw hindi. Champion ako sa entire university against other universities in the Philippines sa great debate series sa Channel 5. Wala ka. So, mas qualified ako sa iyo makipagdebate. Sa Silliman, 3 times akong champion sa oratory. Champion ako sa oratorical contest. Champion ako sa impromptu contest. Champion ako sa Spanish contest. Debater ako sa panahon natin sa UP. Ikaw wala. Non-entity ka. Estudyante ka lang. So huwag ka magyabang na hindi kita kalig. No. In fact, ang totoo, bumaba lang ako sa level mo. Kasi totoo dyan, wala ka namang experience pag-debate napangit ka. Walang problema yan, Sal. Pangit ka talaga. Walang problema yan. Si Gandhi, mas pangit pa sa iyo Ay importante, ipakita mo yung abilidad, ang laman ng utak mo, kung paano mo i-defense si Duterte. Dakdak lang dakdak, ang yabang-yabang mga postura mo parang fashion show pa yung pinasukan mo Ano-ano yung mga damit mo. Mayroong mga lavender, nako. Mayroon pang mga klaseng mga arte niya, para kang si Vice Ganda Ba't wala yan Hindi importante yan. Mukha kang bakla, mukha kang butiki. Hindi yan importante, Sal. Ang importante, ano yung posisyon mo? Ano ang masabi mo sa sinabi ko na si Duterte hindi presidente? Na si Duterte, mayor at puppet ng China. Gusto kong malaman yan. Ang gustong malaman ng mga tao yan. So, antayin natin yung sabihin mo bukas. We will wait for you. Pag hindi mo sagutin, magsalita naman ako ulit. Antayin ko si Calida, antayin ko si Lorenzana na magsalita.
Hindi lang ito si Panilo ang challenge ko. Hindi lang ito. May challenge ako kay Kalida. Na ito si Kalida, pangit rin. Parang natamaan ng shotgun yung muka, butas-butas. Pero hindi yan importante. Ang importante, mapatunayan sa Pilipinas, ang si Duterte ay tunay na presidente. Pag hindi pa, ito naman, challenge ko, si Lorenzana. Ito pa parang kamuting nasunog isugbay. Pero hindi importante yung pangit. No. Ako, medyo pangit rin No, hindi mo kasing pangit sa kanila. Pero wala, ang importante, ang katotohanan. It is the soul of the person speaking, the soul of the person na hinamon mo, yun ang importante, yung karakter niya, yung sinasabi niya, yung katotohanan, yun ang kagandahan ng tao makita sa puso ng katotohanan. Now, nasabi ko na, itong lahat ng members ng Cabinet ni Duterte, hinamon ko yan ng debate. Hanggang ngayon, hamunin ko silang lahat na usurpers kayo under Article 177 of the Revised Penal Code. Na mawalang kwenta kayo, na dapat mag-resign kayo. Hinamon ko rin, hahamunin ko pa rin ito. Si Tito Soto, yung na-accuse na nirape niya yun si Pepsi Paloma, yung babae, nagbigti dahil nirape nila si Vic Soto at saka ni Joey. Yan, may nag-accuse na nirape nila. Yun, ito speaker ito ngayon sa Senado na hindi naman abogado, ignorante, walang kaalam-alam sa batas ito. Hinamon ko si Soto. Hamunin ko pa. Itong speaker sa lower house, si Lord Alvarez. Lord, hamunin ko ito. Na lahat ng member ng Senado, lahat ng member ng lower house, hindi qualified maging membro sa Congress because they were elected under a fake president. Lahat ng membro dito sa lower house, they are not qualified because they were elected under a fake president. Then, itong mga Supreme Court members, hahamunin ko rito na magdebate kami na fake silang lahat, na wala silang karapatan na mag-serve as justices of the Supreme Court. Fake lahat ang justices ng Supreme Court. At mas lalo na itong member sa COMELEC. Puro talaga fake ito. Fake. Falsifikado. Hindi qualified. So mangyari, the whole government was totally destroyed by Duterte. Walang gobyerno, walang Supreme Court, walang lower house, walang Senado. Even the presidency, walang presidency. Siya diktador, mayor, dictator. But he was never elected president. We don't have vice president. No, wala tayong vice president. Kalukuhan yung mga nag-away-away ito si Bongbong at saka si Leni. Now these people are comedians. What are you fighting about? You were not elected. Both of you were not legally in the elections. You did not participate legally. You were both elected. Leni was elected by Smartmatic through China. But she was not elected. So, puro mga fake kayo dalawa. Si Leni at si Bongbong, fake yan. Hindi yan totoo. Alright. Leni, ikaw, napagka-ambisyosa mo. Gusto ka magpresidente, pero wala ka naman binubuga. Wala kang binubuga. Sinabi mo, ang maghusga kung qualified siya kung hindi, ang tao, hindi si Duterte. Tama. Pero bago ang tao mag-decide kung qualified ka ba kung hindi, nag-decide ng Supreme Court na var flanker ka. Anong klaseng decision ang gusto mo? The Supreme Court decided that you are not qualified, that you are a var flanker. Ang sabi ni Digong, ang var flanker ay hindi dapat magtatakbo ng presidente kasi maraming abogado, about 40,000, hindi naman nag-flank ng bar. Bakit hindi tayo mamili sa abogadong hindi naman bumagsak na bar? Tulad ni Sel Jokno, si Erin Tanyada, yung mga kasama mo na abogado.
na hindi bumagsak. Bakit hindi natin piliin yun? Ba't ikaw pa? Gusto mo? Ano bang qualification mo? Bar flanker ka. The Supreme Court said bar flanker ka, and you should not be given a chance to run the presidency because you are a bar flanker. Halimbawa, may taong bumagsak sa driver exam. Would you allow this driver to drive a car na andun yung anak mo? Or the whole country of 110 million riding in a bus, si Lenny na nag-flunk sa driving exam, mag-drive doon? Hindi. You have a record of bar flunking. So you should not lead a country because you are a bar flunker. Maghanap tayo ng mas magaling dyan. Kasi nasirang-sira ang bansa ngayon. Number 2, anong platform mo, Iha? Anong platform mo? Nakasulat ka bang tulad ko? Meritocracy, a complete blueprint for the entire Philippines. May nakasulat ka ba? Hindi. Anong klaseng pagka-ambisyosa yan? Wala kang platform. Right? Wala kang platform. May action ka bang nagawa para defendihan ang West Philippine Sea? Tulad nung ginawa ko, nag-organize ako ng US Liberation Army para labanan ng China. Nag-organize ka ba? O ang ginawa mo, nagpaseksi lang? Palabas-labas ng dila. Sinisidus mo yung matao. Nagpaseksi ka lang, pero you are not qualified. You are a bar flanker. The Supreme Court decided that you cannot even pass the bar. How can you lead the Philippines? You answer that. Napaka-ambisyosa mo pero hindi ka qualified. Wala kang binubuga. That is true. And ito pa, kung talagang concerned ka sa Pilipinas, bakit, Lini, hindi mo kini-question yung COC ni Duterte? Why? Duterte is not the president and you are the vice president, allegedly. Why did you not question the COC of Duterte? Because you are also fake. You know that. You are also fake. You know that. Kaya hindi mo kine-question. Or maybe, talagang magsyuta kayong dalawa. 3 weeks kayo nag-honeymoon sa Malacanang eh. At Digong, you know, is a maniac. And don't tell me, hindi kayo nagkamang dalawa. Most probably, nagkama kayo. So, anyway, now, you are not qualified. Why? Because you flunked the bar. Halimbawa, ang buong bansa ay bus na nakasakay doon ng 110 million Filipinos. Sino ang pa-drive natin sa bus na yan? Yung driver na nag-flunk ng exam, driving exam for 3 times, or yung driver na hindi nag-flunk ng driving exam, driver's exam. Of course, yung hindi bumagsak ka as driver. You cannot drive the national bus loaded with 110 million Filipinos because you flunked the driving exam and you cannot drive the national bus. It's as simple as that. You understand that? Napaka-ambisyosa mo pero wala ka abilidad eh. Hindi ka nga marunong mag-English. I'm sorry, but hindi ka marunong mag-English eh. You are a political mongoloid. You accept that reality. Anyway, tapos na tayo dyan. Ang isa pang concern na gusto kong pag-usapan bago ko tapusin itong pagsalita ko ngayong gabi. Ito si Soriano, si Eli Soriano. Yung namatay doon sa Brazil. Naging bilyonaryo ito, si Soriano. Ito, naging bilyonaryo. Bilyonaryo. Anong gawa? Nagpapastor-pastor, kumita ng pera, ginamit ang Diyos. The best daw, debater, whatever, magaling sa Biblia. Pero, ano bang tinuro ni Soriano? Isa sa tinuro, Matthew 5:39. You help an evil person. Tulungan mo ang taong masama. Ha? Matthew 5:39. You help an evil person. Kung tutulungan mo yung evil person, hindi ka pastor. Satanista ka. Hindi lang yan. Yung Bible na pinopromote ni
Soriano, kasama na itong mga tao na ito, si Manalo, si Tagle, Soriano, Ibuloy, Bilardi, Villanueva, kasama na ito, may iba pang hindi ko nalagay dito, mga swindlers yan. Ginagamit yung Malakay, hindi Malachi, Malakay, 310. Kinukuha yung 10% ng income sa mga tao kasi ibigay daw sa Diyos. Wala namang mabigyan yung Diyos kasi malayo yun. At saka siya na mamayari dyan, bakit bigyan mo sa isang bagay na nanggaling sa kanya? Tinatago nila yan. Kaya nga ito si Manalo, si Bilarde, si Soriano, si Villanueva, yan, yumaman. Niluloko yung mga tao. Ang ginamit nila, itong about 500 mali na commandments. May napili ako na sampo dito. Kasi kung basahin ko pang lahat, wala na tayong time. Yung nasabi ko kanina, Matthew 5:39, help an evil person. Tulungan mo yung taong masama. Kung maghingi sa'yo ng damit na isa, bigyan mo ng 2 damit. Kung maghingi mo isang platong kanin, bigyan mong 3 platong kanin. Yun ang nakasabi sa Biblia. Help an able person. Matthew 5:39. And then, number 2, smash your infants against the rocks. Ihampas mo yung anak mo sa bato, lagain mo, kainin mo. Maraming provision yan. Isa dyan, Psalm 1379. Psalm 1379. Marami pa. Ihampas mo yung bata mo sa bato, lagain mo, kainin mo. Yun ang tinuturo ni Soriano at yumaman yung tao. Yun ang tinuturo ni Bilardi, ni Tagle, ni Manalo, Villanueva, yun tinuturo nila at yumaman sila. Masabi mo bang mga babae ito, mga gago ito, mga satanismo ito? Meron pa nagsabi, you eat your excrement. Yung tae mo, kainin mo. Isa, 2, 3. 3 yung kuhan dyan. Verses. Ezekiel, Kings, Hosea. Kainin mo ang tae mo. Kumita silang bilyon dito. Sinasabi lang na kakain ng tae mo, kumikita ng bilyon. Because tinago nila ito. Pero yung Biblia, na ginamit nila, andoon ito sa loob. Drink your urine. 2 Kings 18:27. Drink your blood. Number 23:24. I create evil. Sabi ni Jehovah. Isaiah 45:7. The food of Christ is human flesh. Tao ang pagkain ni Christ. Revelation 19:17. Have sex with your children and your sisters and have children with them. All right, Abraham and Lot. Kill non-Christians. Luke 19:27. Sinunod ito ni Hitler, pumatay ng 6 million. Dahil ito ang tinuturo ni Soriano You kill non-Christians. Then you kill a child and offer that child to me. Sa kaso ni Jephthah. Marami yan, marami. I assure you. That's why the Bible, the Christian Bible, is a Satanist Bible. Bible of the devil. But, because of that, maraming Filipino naging bilyonaryo. Si Manalo, bilyonaryo dahil sa Book of Satan. Si Bilarde, naging bilyonaryo dahil sa Book of Satan. Si Villanueva, naging bilyonaryo dahil sa Book of Satan. Si Aglipay, naging bilyonaryo dahil sa Book of Satan. Si Waldi, whatever diyan, Almeida, naging bilyonaryo dahil sa Book of Satan. Itong mga satanista na ito ang nagsira sa Pilipinas. Hanggang ngayon, nasira ang Pilipinas dahil itong mga satanista na ito hindi nagsabing totoo. Kaya sinulat ko ang Third Testament. Para naman, baka naman pagbigyan pa akong pagkakataon ni Bathala na may tama ko ang takbo ng mga Filipino. Si Jehovah, Diyos nila, nagsisi 22 times. 22 times. Yeah? Anong klaseng Diyos yan nagsisi?
At sabi niya, napapagod na ako kasi sisi. Ha? Si Jehovah. Ay naman pinapatay ni Jehovah. 2,270,365. 2,270,365. Yun ang pinatay ni Jehovah. Ilang pinatay ni Satanas? 10. At tuwing nagpatay ng tao, naghingi pa ng permiso ni Jehovah. Ha? Nakita nyo? So, again, hahamunin ko ito. Sa darating ng panahon, hahamunin ko ito. Kasi hindi lamang politiko ang nagsira sa Pilipinas. Ang mga pastors, mga pari, yun ang trayador sa Pilipinas. Dapat sunugin. Dapat itapon sa laut. Yun, mga trayador. Politiko, trayador. Mga pastor, pari, trayador. At sino ba ang pinakatatlong trayador? Sino? Tatlo yan eh. Pari, trayador. Politiko, trayador. Sino ang pinaka-third trayador? Kayo, mga Filipino. Kayo. Kung pangit man si Digong, mas pangit yung kaluluwa nyo. Sinabi ko na yan. Bakit? Natutulog kayo sa gabi ng ating pag-alipin. Paggising ninyo, wala ng Pilipinas. Wala ng Pilipinas. Paggising ninyo. So ulitin ko, lahat ng Filipinong naniwala na ako ay mali, hinahamon ko kayo magdebate tayo. Yun ang paraan na malaman sa madla kung sino ang nagsabi ng totoo. Kung nagduda kayo na hindi ako presidente sa Pilipinas, magdebate tayo. Pagbigyan ko kayong isang oras yan sa Facebook. Kasi libre yan eh. Yung social media. You speak from 9 to 10 that I am not the President of the Philippines. Then the following day, I will answer you. Maski sino sa iyo dyan? Yung mga bashers na yan. Magsalita kayo, huwag kayong sisirain. Pati yung relos ko mga red yung strap eh. Pinapansin ninyo. Kasi nabayaran kayo napakalaking pera ng Digong. Yung mga bashers na yan. Pero ang kamatayan ninyo, tiyak na tiyak ang kamatayan na yan. Don't ever think that will not happen. It will happen. It will happen. So mga kaibigan ko, mga sobra na sa 40 minutes ang pagsalita ko. Kung nagkamali man ako, patawarin niyo ako. Kasi po galit na galit ako sa nangyari sa Pilipinas. At kung minsan, hindi ko napigilan yung magagalit ako. Mahal ko ang Pilipinas tulad sa pagmamahal ninyo. Tulad sa pagmahal ni Walde Carbonell, mahal daw niya. Mahal ko rin. At kung nakita mong niyurakan yung Pilipinas, inupakan yung Pilipinas, binastos yung Pilipinas, pinahiya ang Pilipinas, nagalit ka. At yung galit ko minsan, sumobra ako. Nagmura, naging digong na rin. But nangyari yan dahil mahal na mahal ko ang Pilipinas. At ayaw kong sirain ng mga politiko. Ayaw kong sirain ng mga pastor at pare. Ayaw kong sirain ninyo. 110 million against 1 baliw in Davao, hindi ninyo na pigilan ang baliw. May mga general tayo, mga PMA graduate yan, ginastusan nating mag-aral sila, binabayaran nila ang sweldo nila, pagkatapos sumusunod pa doon sa isang taong nagsabi na I don't believe in the Constitution. Masakit ang nangyari sa Pilipinas. So, kung may kasalanan ako sa inyo, kung hindi man tama yung galit ko, pagkagalit ko, patawarin niyo ako. I want you to know that the Philippines is the only thing, the only reason why I returned to the Philippines after many years of exile. I was in exile in America for more than 30 years. I left behind me 2 children. And up to now, they don't want to talk to me. Dahil iniwanan ko para babalik sa inyo. I hope, one day, yung mga akong galit na galit sa akin, na sana nakinig sa akin ngayon. I hope one day, my children will never say, my daddy was wrong in returning to the arms of his people.
na hindi ako nagkamali pagbalik sa Pilipinas para mag-alagad sa mga tao dito sa Pilipinas. Sabi na anak kong lalaki si Reggie, Dad, what are you doing, Dad? Sabi ko, maraming mga bata namatay dito pang mapasok sa ataol araw-araw. Naawa ko. Sabi, yeah, why don't you ask their fathers and mothers to take care of them? I am your son. You come here and take care of me. You come here and take care of us. Eh, paano ko ma-argue? Yan, talo ako eh. Hindi malalim yung pagtingin nila sa Pilipinas. And I apologize to my children before the whole world, before the country. I apologize to my children for abandoning my children, if only to take the chance that somehow, someday, I could help my country and save my country from the doldrums of misery and want. I could help forge this country into the finest image of our hopes and visions. I think, my countrymen, I have said enough. Thank you and good night.